Lumaki sa squatters area. Sa murang edad ay namulat sa lupit ng tadhana. Kinagisnan ang lipunang naghihikahos sa buhay at halos walang makain. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Saan nga ba dadalhin ng kanyang ambisyon si Almira? Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Ang buhay ni Almira ay isang larawan ng lipunang tila ba na pagkaitan ng tadhana. Kung ang ibang pamilya ay hamon, lechon, spaghetti, fried chicken, salad at kung ano-ano pang masasarap na pagkain ang nasa hapagkainan tuwing sasapit ang araw ng Pasko, ay kabaliktaran naman ang kapalaran ng pamilya ni Almira. Maswerte na kung mayroong isang latang sardinas na paghahati-hatian ng 6 na miyembro ng kanilang pamilya para sa Noche Buena. Habang lumalaki at nagkakaisip na si Almira, ay nabuo sa kanya ang masidhing pagnanais na ito ay makaalis sa lugar na kanyang kinamulatan at makaahon sa lugmok nilang pamumuhay. Sa isang bahay ay naglalabada ang kanyang ina, isang beses sa isang linggo. Minsan naman ay nakikipasada ng padyak o pedicab ang kanyang ama. Maswerte na kung makahiram ito ng pedicab ng 2 beses sa isang linggo. Isang gabi habang naghahapunan at pinagsasaluhan ng mag-anak ang 2 pakete ng noodles na sinabawan ng madami at tinimplahan na lang ng asin, ay mayroong masayang balita ang ama nila Almira na si Tatay Oscar. "Mahal, kausap ko kanina si Paring Domeng. Isasama daw niya kami ng mga anak mo sa construction ng bahay sa kabilang bayan. Pumayag na ako. Total, malaki na rin naman sina Norman at Joel. Inisip ko, pantawid gutom na rin natin ng ilang linggo ang kikitain naming 3 doon." Wika ni Tatay Oscar sa asawang si Telma. "Basta mag-ingat kayo dun, mahal, lalo na yung mga anak natin, ha?" Medyo naluluhang sagot ni Nanay Telma. Ang mga kuya ni Almira ay may mga edad na 16 at 14 sa panahong iyon. Kinabukasan ay maagang umalis ang mga kalalakihan sa kanilang lugar upang magtungo sa naturang construction na project. Sakay ng isang jeep patungo sa kabilang bayan. Kasama doon ang tatay at 2 kuya ni Almira. Makalipas ang ilang oras ay nagkagulo ang mga tao sa kanilang lugar. Lumabas si Almira kasama ang bunsong kapatid. Sumunod naman si Nanay Telma upang makibalita. Ang jeep na sinasakyan ng mga kalalakihan kanina ay nabangga pala ng malaking truck at tumilapon ito sa bangin. Sa kasamaang palad ay walang nakaligtas ni isa man sa laman ng naturang jeep. Tila binagsakan ng langit at lupa ang mag-inang Almira at Telma ng oras na iyon. Walang paglagyan ang labis na pagdadalamhating naramdaman ni Almira at Nanay Telma. Sabay-sabay na pumanaw ang ama at 2 kuya ni Almira. Dahil sa pangyayaring iyon, sa kanilang pamilya ay naging magkatuwang ang mag-inang Telma at Almira upang makaraos sa buhay. 11 taong gulang noon si Almira. Nagtinda ito ng banana Q upang makatulong sa ina. Isang araw, walang labada si Nanay Telma. Kaya ito muna ang naiwan sa bahay na mag-aalaga sa bunsong anak. Samantalang si Almira naman ang kakayod sa pagbibenta ng banana Q na niluto ng kanyang ina.
Dala-dala ang isang tusok ng banana Q na hindi nito naibenta, ay nagpasyang maglakad-lakad muna si Almira palayo sa kanilang lugar upang ito ay huminga at mag-isip-isip. Tumutulo ang mga luha habang naglalakad. Bumabalik sa kanyang alaala ang lahat-lahat ng hirap at pasakit na kanilang naranasan sa masalimuot na bundong kanyang kinamulatan. Hanggang sa ito ay mapatigil nang may makita siyang isang lalaki na nakahandusay sa daan at tila walang malay. Agad nilapitan ni Almira ang lalaki upang tulungan. Sumigaw ng tulong si Almira, ngunit walang taong napapadaan doon ng oras na iyon. Binantayan ito ni Almira hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay nagkaroon ng malay ang lalaki. Ang lalaking iyon ay nakatsinelas at may suot na sando at shorts ng mga oras na iyon na aakalain mong isang tambay lang sa kanto. Buti naman at nagising ka na, boss. Mukhang nalipasan ka po ng gutom, wika ni Almira sa lalaki, sabay abot sa natitirang isang tusok ng banana Q sa kanyang paninda. Mukhang masarap yan pero wala akong dalang pera ngayon eh. Wala akong pambayad dyan, bata, pangiting sagot ng lalaki. Hindi, boss, bigay ko yan sa'yo. Tikman mo po, masarap yan. Si mama ko po ang nagluto niyan. Pag nasarapan po kayo, tsaka ako na lang kayo bentahan sa susunod, sagot naman ni Almira. Oh, sabi mo yan ha? Magaling kang mag-sell stock, bata ka. Patawang sabi ng lalaki. Takam na kinain ng lalaki ang banana Q at talagang halatang nasarapan ito sa kinakain. Hanggang sa ito ay nagtanong kay Almira. Bata, sa squatters area ka ba nakatira? Opo. Bakit po? Sagot ni Almira. Kasi magpapasama sana ako sa'yo kung pwede. Hindi ko kasi kabisado sa lugar nyo eh. Hahanapin ko sana yung isang lalaki na tumulong sa akin noong nakaraang linggo. Nasiraan kasi ako noon ng sasakyan sa daan. Nakita niya ako at nagpresentang tulungan ako sa pag-aayos dahil hindi ako gaanong marunong. May dala nga siyang pedicab nun eh. Inaabotan ko siya ng pera, kaso tinanggihan niya ito kahit ipilit ko pa. Kaya naman tinanong ko na lang ang pangalan niya at tirahan. Pakwentong sagot ng lalaki. Sige boss, samahan ko kayo, yun lang pala eh. Kilala ko lahat ng tao dyan. Suki ko sila sa banana Q na tinda ko. Sagot naman ni Almira. Ayos ka talaga, bata. Tara sa bahay ni Mang Oscar. Sabi niya sa akin kasi. Nasabihin ko lang daw, ang Oscar kilala na siya. Yung bahay daw nila ay yung may star na pula ang pintuan, sabi ng lalaki. Habang nagsasalita ang lalaki ay walang patid ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Almira. O bata, bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ng lalaki. Si Tatay Oscar po ay ama ko. Bahay po namin ang tinutukoy ninyong mayroong pulang star sa pintuan. Nilagay po yun ng tatay ko gamit ang tirang pintura ng aming kapitbahay. Kasi wala po kaming pambili ng parol tuwing Pasko. Pero pumanaw na po si Tatay Oscar kasama ang dalawang kuya ko dahil sa aksidente. Pahagulhol na kwento ni Almira. Nanlumo ang lalaki sa kanyang narinig. Labis na naantig ang puso ng lalaki at hindi na rin ito napigilan ang pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata at niyakap nito ang umiiyak at nagdadalamhating si Almira. Sabay silang nagtungo sa bahay nila Almira. Nag-offer ang lalaki na bigyan ng trabaho ang nanay ni Almira sa kumpanyang pagmamay-ari nito at siya na rin ang magpapaaral kay Almira at sa 7 taong gulang kapatid nito. Pinatira ng mayamang lalaki ang pamilya ni Almira ng libre sa isang apartment unit na pagmamay-ari din ng pamilya niya. Walang humpay na luha at pasasalamat
ang balik ng pamilya ni Almira sa mayamang lalaki. Ang mayamang lalaki pala ay ang nagmamay-ari ng isang malaking shipping company ng bansa. Noong natagpuan siya ni Almira na walang malay, ay sadya niya sanang hahanapin ang bahay ni Mang Oscar na tumulong noon sa kanya upang alukin ito ng trabaho sa sarili niyang kumpanya. Nagpasya itong panandaliang iwanan ang sasakyan sa isang parking lot na malapit sa lugar nila Almira dahil nais nitong masubukan ang paglalakad patungo doon. Ngunit dahil sa matinding init sa tanghaling tapat na iyon ay hindi kinaya ng katawan ng lalaki, kaya ito hinimatay. Nagtapos ng cum laude si Almira sa kolehiyo at inialay niya ang kanyang medalya sa mayamang lalaki na nag-ahon sa kanila sa lugmok nilang pamumuhay. Maraming salamat mga pare ko sa walang sawang suporta ninyo. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare ko. Hanggang sa muli, salamat!